Si Yuyang ay muling tinanong si Jong-il kung anong nangyayari, kaya naman ang demon ay sinabing ayaw niyang malaman nila kung sino siya, ngunit sa hindi inaasahan nakilala siya ng grupo nila Maru. Ang dalawa ay nakita na ang tunay na pagkatao ni Jong-il. Iniisip ni Shenwo na hindi na ito ang kanyang tatay, kaya naman iniisip niya kung ano na nga daw ba ang nangyari sa kanyang tunay na tatay. Ang demon ay nadidismaya dahil ayaw niya pa naman daw sanang patayin ang mga ginawa niyang sundalo. Matapos marinig ang sinabi ng demon, si Kang ay nagulat at natigilan. Si Jong-il ay naghahanda na namang umatake, habang sinasabi na siya mismo ang nagpadala ng demon sa tirahan nila Kang. Ayon sa demon nakitaan niya ng potensyal si Kang na maging malakas na ability user dahil sa pagiging elite na atleta nito. Matapos kumilos ng mabilis, si Yuyang naman ay sinabing huwag ituloy ni Kang ang pagsugod. Si Kang ay nasa ere at handa ng umatake. Si Kang ay biglang natutunaw at bigla na lang nawala ng tuluyan matapos ang ginawa ng demon. Si Yuyang ay napansin ang mga namatay na kasama niya at ang kanyang napinsalang katawan. Kaya naman si Yuyang ay muling ginamit ang kanyang kapangyarihan para muling ibalik ang oras. Matapos maibalik ang oras agad niyang hinawakan si Kang para pigilan ito dahil siguradong mamamatay daw ito kapag nagpatuloy ito. Si Kang ay tinanong kung ano pa nga daw ba ang maaari nilang gawin. Ayon kay Yuyang hindi niya din alam ang gagawin dahil simula noong nagbagong anyo si Jong-il sa pagiging demon ay naging sobrang lakas na daw nito. Dahil sa kanilang kalagayan sinabi ni Yuyang na hindi nila matatalo ang demon. Si Kang naman ay sinabing may pag-asa pa sila kung magagawa nilang maibalik si Maru. Ngunit si Yuyang naman ay sinabing wala na silang magagawa dahil imposibleng maibalik pa daw nila si Maru matapos nitong matrap sa Black Space. Si Maru ay napunta sa Black Space at siya ay tumatakbo dito. Nadapa din siya at iniisip na walang nangyayari kahit sobrang layo na ng kanyang tinatakbo. Si Maru ay may nakita at napansin ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Si Maru ay muling tumakbo papunta sa liwanag hanggang siya ay magulat sa kanyang nakita dahil nakita niya sa kadiliman si Jong-il. Napansin niya din si Maru at tinanong kung paano nakarating si Maru sa lugar na ito. Sinabi naman ni Maru na nilalabanan niya sa labas ang kamukha ni Jong-il at biglang ipinunta siya dito. Tinanong din ni Maru kung sino nga daw ba ang nakalaban niya kanina. Ayon sa totoong Jong-il ang Space Demon ay nanggaling daw sa kawalan. Nagtaka naman si Maru dahil may mga mata at may kakayahan daw magsalita ang tinutukoy nitong demon. Sinabi naman ng totoong Jong-il na isa sa mga 8 gods ang demon na kalaban ni Maru. Sinabi din ni Jong-il na isa ito sa mga 8 gods na binigyan ng Supreme King ng kanyang kapangyarihan. Kumpara sa ibang demon na may sinusunod na mga patakaran, ang mga 8 gods daw ay kumikilos ng anumang gusto nilang maibigan. Si Kang ay muling handang lumaban, sinabi niya din na protektahan nila si Yuyang, dahil kapag namatay daw si Yuyang ay magiging katapusan na din daw nila. Sa isang iglap ang demon ay nagawa na namang mapatay ang grupo nila. Matapos makita ang pangyayari, walang alinlangan namang ginamit muli ni Yuyang ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa, paunti-unting bumabalik ang oras. Ayon sa totoong Jong-il sinabi naman nitong napakalakas ng mga demon na binigyan ng Supreme King ng kapangyarihan, kaya naman ang mga normal na ability user lamang ay walang magagawa para matalo ang 8 gods. Ang katandaan ay bakas na sa mukha ni Yuyang matapos niyang gamitin ng maraming beses ang kanyang kapangyarihan. Ang demon ay napansin na mukhang binalik na naman ni Yuyang ang oras, sinabi niya din na wala na silang magagawa kaya naman hayaan na lang daw nilang mamatay silang lahat. Si Yuyang ay hindi makapaniwala dahil sumunod siya sa mga utos ng isang demon sa loob ng maraming taon. Ang demon ay sinabing makulit sila Yuyang. Naghanda na ding itong gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa, ang demon ay naglabas ng napakaraming gates sa lugar. Ang grupo nila Yuyang ay nagugulat dahil sa dami ng portal gates na lumabas sa paligid. Ang mga demon ay nagsimula ng lumabas sa portal gates. Si Shenwo ay nagugulat dahil sa biglaang paglitaw ng mga portal gates at sa dami ng mga demon na lumalabas. Sila Kang ay agad na paligiran ng maraming demon. Si Maru ay nagtataka kung ano nga daw ba ang goal ng mga demon. Bakit din daw nilalabanan ng impostor ni Jong-il ang mga kapwa nitong demon? Ayon sa totoong Jong-il, naging kalaban daw ng Supreme King ang isa sa mga 8 gods demon. Kaya naman ginagamit niya ang mga tao para labanan daw ang Supreme King. Si Maru naman ay napagtanto na ang mga special civil servant ay isa lamang daw palang mga tauhan ng Space Demon simula pa noong umpisa. Tinanong ni Maru kung matatapos na nga daw ba ang digmaan kung sakaling mapatay nila ang Space Demon. Si Jong-il naman ay sinabing huli na ang lahat dahil matagal na panahon na daw nag-umpisa ang digmaan. Si Maru ay sinabing kapag napatay nila ang demon, malamang makabalik na daw ang totoong Jong-il sa katawan nito. Si Maru ay hinihila si Jong-il para umalis sa lugar. Ngunit sinabi naman nito, nasa mundong ito lang daw makakasurvive ang kanyang consciousness.
Muling sinabi ni Maru na naghihintay ang kanyang anak sa pagbabalik nito. Si Jong-il ay nagulat at biglang natuwa dahil mukhang si Shenwu daw ang tinutukoy nito. Si Jong-il ay sinabing namimiss niya na ang anak at asawa niya, kaya naman si Maru ay tinanong kung maari nga daw ba silang makagawa ng paraan para makalabas silang dalawa sa black space. Ngunit si Jong-il naman ay muling sinabi na imposibleng makalabas sila sa lugar na ito. Ang eksena ay nalipat sa abandonadong lugar at ang grupo nila Kang ay patuloy na nakikipaglaban. Si Jong-il ay napansin na tamang-tama ang nakikitang niyang sitwasyon para tapusin ang grupo. Ang demon ay gumawa ng matinding pag-atake. Ang grupo ay nagsimulang mapaligiran ng itim na bagay, paunti-unti ang itim na bagay ay handa na silang tapusin. Ngunit mula sa isang portal gate may kamay na lumalabas, at ito ay walang iba kundi si Maru. Ang demon ay napasulyap sa kanyang likod, habang si Kang naman ay nagulat dahil sa pagbabalik ni Maru. Ang ating bida ay tuluyan ng nakabalik sa laban at handa na namang makipaglaban. Si Kang ay nagtataka kung paano nga daw ba nakataka si Maru sa black space. Nalipat ang eksena kanina kung saan sinabi ni Jong-il na imposibleng makalabas si Maru. Ngunit ang ating bida ay pinagpilitan na kailangan niyang makalabas. May bigla ding humawak kay Maru at ang demon ay handa na siyang kainin, ngunit agad niya naman itong nasuntok at napatumba. Napatanong din siya kung bakit may demon dito sa lugar. Si Maru ay naalala noon ang usapan nila ni Yushok kung saan sinabi nito na nilagay ng direktor ang portal gate sa kanyang black space. Matapos niyang maalala na nilagay ni Jong-il ang portal sa kanyang black space. Si Maru ay tumakbo ng tumakbo hanggang sa nakita niya na ang portal gate. Matapos niyang makarating sa gate nagtataka naman siya kung ano nga daw ba ang naghihintay sa kanya sa likod nito. Si Maru ay sinubukan ng pumasok dahil ito lang daw ang daan na alam niya para makaalis sa black space. Matapos makapasok sa portal space si Maru ay nagulat at nagtaka kung saang lugar nga daw ba siya napunta. Dahil sa purong dilaw na usok sa paligid, si Maru ay hindi makahinga ng maayos. Nagulat din siya matapos niyang makakita ng isang demon sa paligid. Ilang sandali pa ang demon ay dumilat at ang pamilyar na mata ay lumitaw. Mula sa paligid nito ay may napakaraming demon. Si Maru ay nagulat dahil sa biglaang pagyanig ng lugar, nagtataka din siya kung ano ang sanhi ng pagyanig. Mula sa makapal na usok, parating na ang napakaraming demon na ikinagulat ni Maru kaya naman agad na din siyang tumakbo. Habang tumatakbo nagtataka din siya kung saan nga daw ba siya pupunta hanggang sa nakita niya na lamang ang isa pang portal gate sa paligid. Ang ating bida ay tumalon papunta rito habang ang mga demon naman ay sumusunod pa din sa kanya. Ilang sandali pa si Maru ay tuluyan ng nakalabas at nakabalik sa tunay na mundo. Ang space demon ay agad namang napansin si Maru, agad din itong nawala at biglang lumitaw sa likod ng ating bida. Matapos magkatinginan ng dalawa, sila Kang naman ay nagulat makita si Maru matapos nitong makabalik. Ang ating bida ay lumingon sa kanila at sinabing dumating na ang bida, sinabi niya din na siya na ang bahala sa kalaban simula ngayon. Si Shenwu naman ay sinabihan na puro lang yabang si Maru, dahil kahit anong gawin daw nito ay hindi niya magagawang makalapit sa kalaban. Si Maru ay iniisip na hindi mananalo ang dating siya, ngunit sa kasalukuyang kakayahan niya ngayon may tsansa daw siyang manalo laban sa demon na kanyang kaharap ngayon. Ang demon ay nagtataka kung paano nakalabas si Maru sa black space. Napalingon din ang demon at biglang may lumabas na energy wave sa portal gate na tumama naman sa space demon. Ang demon sa kabilang portal gate naman ay sinabing nagawa niya ng mahanap ang space demon. Ang demon ay pinipigilan ng atake. Iniisip niya din na kailangan niyang maisara ang portal gate sa paligid. Matapos makalabas ng maraming demon, napansin din naman ni Yuyang na umaatras na ang mga ito. Napansin niya din ang ginagawang pagsil ng demon sa isang portal gate. Ilang sandali pa habang hirap na hirap, paunti-unti naman itong nagtagumpay na maisara ang isang portal gate. Ang demon ay iniisip na nawalan siya ng parte ng kanyang kapangyarihan dahil sa nangyari. Siya ay galit na galit at handa nang atakehin ang grupo nila Maru. Ang special slash ay parating na kay Maru, sinabi din ng mga kasamahan niyang umiwas siya. Ngunit si Maru ay tuluyan ng natanggalan ng ulo. Si Yuyang naman ay agad naghanda para ibalik ang oras, ngunit si Kang naman ay pinigilan siya. Ang katawan ni Maru ay nanigas, at ito ay muling nabuhay gamit ang kanyang evolution type na kakayahan. Muling ipinagpatuloy ni Maru ang paglapit sa demon, ngunit muli itong umatake, na nagawang mapatay na naman ang ating bida. Sila Yuyang ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Dahil ilang beses nang namamatay si Maru at patuloy na bubuhay. Pati ang dalawa ay napapatanong kung isang tao pa nga daw ba si Maru. Si Shenwu naman ay napangiti na lamang dahil si Maru ay nagawa ng makalapit sa demon at sinabing ito na ang katapusan ng kanyang kalaban. Ang space demon ay pinakawalan na ang kanyang pag-atake, ngunit si Maru ay naiwasan ito at tuluyan ng kinagat ang demon. Si Kang ay iniisip na tapos na ang laban,
habang si Maru naman ay hindi nagawang makain ang demon at tila siya ay nakakaramdam ng kakaiba. Biglang napunta si Maru sa madilim na lugar, kaya naman nagtataka siya kung bakit siya nabalik sa black space. Mula sa likod ni Maru sinabi ng demon na magsisisi si Maru sa gagawin nito. Matapos lumingon, muling lumitaw ang demon sa likod ni Maru, at muling sinabi na magsisisi si Maru kung kakainin siya ni Maru. Sinabi ng demon na malamang pinadala siya ng kawalan para makuha ang kanyang kapangyarihan. Tinanong din ang demon kung gusto pa nga daw ba ng demon gluttony na bumalik sa kawalan at maghirap sa walang hanggang laban. Si Maru ay nagsalita at sinabing hindi niya gustong pumunta sa kawalan. Si Maru ay sinakal ng demon at sinabing ang demon sa loob ni Maru ang kinakausap niya. Ang Space Demon ay tinanong na kung bakit hindi pa nito nagagawang makontrol ang katawan ni Maru kahit na isa siya sa mga 8 gods. Mula sa kung saan si Maru ay nararamdaman na gusto kumawala ng gluttony demon sa loob ng kanyang katawan. Ang Space Demon ay sinabing huwag na nitong labanan ang demon sa loob niya dahil hindi magtatagal makokontrol na daw siya ng isa sa mga 8 gods. Inalok din ng demon ang gluttony demon na makipagtulungan sa kanya. Sinabi niya din na sisirain nila ang kawalan sa pamamagitan ng mga tao bilang kanilang mga sundalo. Ilang sandali pa ang katawan ni Maru ay tila nakokontrol na ng gluttony demon. Ngunit si Maru ay hindi pumayag sa nangyayari at biglang pumiglas at nilak ang Space Demon. Sinabi niya din na hindi siya papayag na gamitin ng Space Demon ang mga tao para maging tauhan nito. Si Maru ay muling tinangkang kainin ang Space Demon hanggang sa nabalik na ang eksena sa totoong mundo at si Maru ay nagawa na ding makain ang demon. Muling nagsasalita ang Space Demon ng kanyang mga huling salita. Habang si Maru naman ay bumagsak na at agad naman itong nasalo ni Kang. Si Shenwo ay pinagmasdan ang katawan ng demon habang ito ay naglalabas ng itim na usok. Ilang sandali pa lumitaw na ang tunay na katawan nito na agad namang tinakluban ni Shenwo. Nagtataka si Double kung tapos na nga daw ba ang laban, kaya naman sinabi ni Standard na tapos na at ito ay nagawa ni King Maru. Si Yuyang ay tumanda dahil sa kakagamit ng kanyang kakayahan. Iniisip niya din kung ano na nga daw ba ang mangyayari sa kanilang organisasyon. Ang eksena ay nalipat sa makalat na lugar ni Jokman, hindi din siya makapaniwala sa mga nabalitaan niyang nangyari. Habang nagrereklamo ang dalawang magkapatid sa kalat ng lugar, si Jokman naman ay hindi makapaniwala na isang demon si Jong-il. Si Yuyang ay tinawag na senior si Jokman, plano din daw ni Yuyang magsagawa ng pagtitipon kasama ang mga chief ng iba pang headquarters. Ngunit kailangan daw ni Yuyang ang opinyon ng kanyang senior Jokman. Sinabi naman ni Jokman na magkakagulo ang lahat kapag nalaman nila ang nangyari. Siguradong pati ang gobyernong nagpupondo sa kanilang mga ginagawa ay kakabahan. Muling sinabi ni Yuyang na maaring ito na ang katapusan ng kanilang organisasyon. Habang nagrereklamo ang magkapatid sa baho at kalat sa loob ng kwarto, si Jokman ay sinabi na pansamantala na muna nilang itatago ang mga nangyari hanggang sa makaisip na sila ng solusyon. Ilang sandali pa sila Yuyang ay paalis na. Si Jokman ay tinawag si Yuyang at sinabing nagtrabaho siya ng sobra-sobra ngayong araw. Pabirong sinabi din ni Jokman na huwag na siya nitong tawaging senior. Ang dalawang magkapatid naman ay naintindihan ang ibig sabihin ni Jokman dahil sa mas matanda na daw ang itsura ngayon ni Yuyang. Ilang sandali pa, si Maru ay tinanong si Shenwo kung bakit hindi ito umuwi sa kanila. Sinabi naman nito na pagod na siya para bumiyahe pa uwi. Sinabi ni Shenwo na pumunta na ito sa kwarto niya, ngunit sinabi ni Maru na mukhang storage room ang kanyang kwarto. Kaya naman dito daw lagi siya natutulog. Ilang sandali pa bumangon si Maru, at may gusto daw sabihin kay Shenwo. Sinabi ni Maru na nagawa niyang makita ang tatay ni Shenwo, na ikinagulat naman nito. Bigla din siyang bumangon at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ni Maru na sinubukan niyang ilabas ang kanyang tatay sa loob ng black space, ngunit hindi niya nagawang matanggal ito sa pagkakatrap, kaya naman muli siyang humingi ng tawad kay Shenwo. Ilang sandali pa si Shenwo ay walang masabi, tuluyan na din siyang humiga, at sinabing ayos na siya sa mga nangyari. Sinabi ni Maru na namimiss daw siya nito at ang kanyang nanay ng sobra, kaya naman huwag na daw sana siyang magalit sa kanyang tatay. Si Maru ay muling nahiga habang iniisip ang mga sinabi sa kanya ng demon kanina. Ayon sa sinabi ng demon ito na daw ang katapusan ng mga tao, dahil kakaharapin daw nito ang mga 8 gods nang wala ng tulong niya. Si Maru ay patuloy iniisip kung may kakayahan nga daw ba ang sangkatauhan na matalo ang 8 gods. Ang dambuhalang demon na may mahabang buhok ay tinawag ang isa niyang tauhan na nagtataglay ng kanyang kapangyarihan at sinabi sa kanya na oras na daw para pumunta ito sa mundo ng mga tao. Si Kang ay iniisip na tapos na ang laban, habang si Maru naman ay hindi nagawang makain ang demon at tila siya ay nakakaramdam ng kakaiba. Biglang napunta si Maru sa madilim na lugar, kaya naman nagtataka siya kung bakit siya nabalik sa black space. Mula sa likod ni Maru sinabi ng demon na magsisisi si Maru sa gagawin nito.
Matapos lumingon, muling lumitaw ang demon sa likod ni Maru, at muling sinabi na magsisisi si Maru kung kakainin siya ni Maru. Sinabi ng demon na malamang pinadala siya ng kawalan para makuha ang kanyang kapangyarihan. Tinanong din ang demon kung gusto pa nga daw ba ng demon gluttony na bumalik sa kawalan at maghirap sa walang hanggang laban. Si Maru ay nagsalita at sinabing hindi niya gustong pumunta sa kawalan. Si Maru ay sinakal ng demon at sinabing ang demon sa loob ni Maru ang kinakausap niya. Ang Space Demon ay tinanong na kung bakit hindi pa nito nagagawang makontrol ang katawan ni Maru kahit na isa siya sa mga 8 gods. Mula sa kung saan si Maru ay nararamdaman na gusto kumawala ng gluttony demon sa loob ng kanyang katawan. Ang Space Demon ay sinabing huwag na nitong labanan ang demon sa loob niya dahil hindi magtatagal makokontrol na daw siya ng isa sa mga 8 gods. Inalok din ng demon ang gluttony demon na makipagtulungan sa kanya. Sinabi niya din na sisirain nila ang kawalan sa pamamagitan ng mga tao bilang kanilang mga sundalo. Ilang sandali pa ang katawan ni Maru ay tila nakokontrol na ng gluttony demon. Ngunit si Maru ay hindi pumayag sa nangyayari at biglang pumiglas at nilak ang Space Demon. Sinabi niya din na hindi siya papayag na gamitin ng Space Demon ang mga tao para maging tauhan nito. Si Maru ay muling tinangkang kainin ang Space Demon hanggang sa nabalik na ang eksena sa totoong mundo at si Maru ay nagawa na ding makain ang demon. Muling nagsasalita ang Space Demon ng kanyang mga huling salita. Habang si Maru naman ay bumagsak na at agad naman itong nasalo ni Kang. Si Shenwo ay pinagmasdan ang katawan ng demon habang ito ay naglalabas ng itim na usok. Ilang sandali pa lumitaw na ang tunay na katawan nito na agad namang tinakluban ni Shenwo. Nagtataka si Double kung tapos na nga daw ba ang laban, kaya naman sinabi ni Standard na tapos na at ito ay nagawa ni King Maru. Si Yuyang ay tumanda dahil sa kakagamit ng kanyang kakayahan. Iniisip niya din kung ano na nga daw ba ang mangyayari sa kanilang organisasyon. Ang eksena ay nalipat sa makalat na lugar ni Jokman, hindi din siya makapaniwala sa mga nabalitaan niyang nangyari. Habang nagrereklamo ang dalawang magkapatid sa kalat ng lugar, si Jokman naman ay hindi makapaniwala na isang demon si Jong-il. Si Yuyang ay tinawag na senior si Jokman, plano din daw ni Yuyang magsagawa ng pagtitipon kasama ang mga chief ng iba pang headquarters. Ngunit kailangan daw ni Yuyang ang opinyon ng kanyang senior Jokman. Sinabi naman ni Jokman na magkakagulo ang lahat kapag nalaman nila ang nangyari. Siguradong pati ang gobyernong nagpupondo sa kanilang mga ginagawa ay kakabahan. Muling sinabi ni Yuyang na maaring ito na ang katapusan ng kanilang organisasyon. Habang nagrereklamo ang magkapatid sa baho at kalat sa loob ng kwarto, si Jokman ay sinabi na pansamantala na muna nilang itatago ang mga nangyari hanggang sa makaisip na sila ng solusyon. Ilang sandali pa sila Yuyang ay paalis na. Si Jokman ay tinawag si Yuyang at sinabing nagtrabaho siya ng sobra-sobra ngayong araw. Pabirong sinabi din ni Jokman na huwag na siya nitong tawaging senior. Ang dalawang magkapatid naman ay naintindihan ang ibig sabihin ni Jokman dahil sa mas matanda na daw ang itsura ngayon ni Yuyang. Ilang sandali pa, si Maru ay tinanong si Shenwo kung bakit hindi ito umuwi sa kanila. Sinabi naman nito na pagod na siya para bumiyahe pa uwi. Sinabi ni Shenwo na pumunta na ito sa kwarto niya, ngunit sinabi ni Maru na mukhang storage room ang kanyang kwarto. Kaya naman dito daw lagi siya natutulog. Ilang sandali pa bumangon si Maru, at may gusto daw sabihin kay Shenwo. Sinabi ni Maru na nagawa niyang makita ang tatay ni Shenwo, na ikinagulat naman nito. Bigla din siyang bumangon at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ni Maru na sinubukan niyang ilabas ang kanyang tatay sa loob ng black space, ngunit hindi niya nagawang matanggal ito sa pagkakatrap, kaya naman muli siyang humingi ng tawad kay Shenwo. Ilang sandali pa si Shenwo ay walang masabi, tuluyan na din siyang humiga, at sinabing ayos na siya sa mga nangyari. Sinabi ni Maru na namimiss daw siya nito at ang kanyang nanay ng sobra, kaya naman huwag na daw sana siyang magalit sa kanyang tatay. Si Maru ay muling nahiga habang iniisip ang mga sinabi sa kanya ng demon kanina. Ayon sa sinabi ng demon ito na daw ang katapusan ng mga tao, dahil kakaharapin daw nito ang mga 8 gods nang wala ng tulong niya. Si Maru ay patuloy iniisip kung may kakayahan nga daw ba ang sangkatauhan na matalo ang 8 gods. Ang dambuhalang demon na may mahabang buhok ay tinawag ang isa niyang tauhan na nagtataglay ng kanyang kapangyarihan at sinabi sa kanya na oras na daw para pumunta ito sa mundo ng mga tao. Mula sa main headquarters ang chief ng Incheon ay nagulat sa pagkamatay ni Jong-il. Muling sinabi naman ni Yuyang na may mas malakas pa kesa sa normal na kilala nilang mga demon at ang demon daw na ito ang nakapatay kay Jong-il. Habang nagsasagawa ng meeting ang mga chief, si Myung-sik naman ay hindi makapaniwala na namatay ang napakalakas na si Jong-il. Ang isa naman ay nagsalita at sinabing hindi ito ang panahon para wala silang gawin. Ang babaeng ito ay si Wang Rei, chief ng Gangwon Province, at sinabi niyang kailangan nilang pumili ng panibagong direktor.
Ang lalaking ito naman ay si Gong Pyo, chief ng Jeolla Province, at sinabi niyang kailangan na muna nilang i-report sa gobyerno ang nangyari. Si Wang Rei naman ay sinabing parating na ang 8 gods, kaya naman wala na daw saysay ang sabihan pa ang gobyerno. Pinaalala naman ni Gong Pyo na sa gobyerno nanggagaling ang kanilang pondo, at malapit na din daw madisban ang kanilang organisasyon. Ang pagtatalo ay nagpatuloy sa loob ng kwarto, kaya naman si Yuyang ay sumasakit na ang ulo, at iniisip na mas magkakagulo kung malalaman ng mga chief ang tungkol kay Maru. Si Myung-sik ay tinawag si Yuyang, at tinanong kung anong klaseng demon nga daw ba ang nakapatay kay Jong-il. Ang eksena ay nalipat sa stress na si Maru. Iniisip niya na parating na ang mga 8 gods, ngunit narito lang sila at gumagawa ng napakaraming paperworks. Ilang sandali pa si Maru ay tapos na sa trabaho, mas nakakatagod din daw pala ang normal na buhay ng isang civil servant kesa sa pagtapos ng mga demon. Matapos ang trabaho si Jokman ay bigla namang sinabi na magkakaroon sila ng welcome party na ipinagtaka naman ni Maru. Ilang sandali pa si Yushok at Shenwo ay dumating dala ang kanilang mga maleta. Sinabi din ni Jokman na dito natitira ang dalawa para mas makapaghanda sila sa paparating na 8 gods. Si Maru naman ay natuwa at tinanong kung pwede na nga daw ba siyang lumipat sa itaas na apartment. Tinanong naman ni Jokman kung ayaw nga daw ba ni Maru na makasama siya. Si Maru ay paalis na para maghandang lumipat, at sinabing si Shenwo na ang makakasama ni Jokman. Si Shenwo ay pinigilan si Maru at sinabing hindi siya pumapayag sa gustong mangyari ni Maru. Si Jokman ay sinabi naman na magbatupik na lang silang tatlo na ikinagulat naman ni Yushok dahil pati siya ay naisama. Matapos magbatupik ng tatlo, bigla namang napabagsak si Yushok senyales na natalo ito. Ilang sandali pa ang dalawa ay nakapasok na sa kanilang matutuluyan. Napagtanto din ni Maru na awkward ang makasama si Shenwo sa iisang apartment. Napansin niya din na medyo depressed si Shenwo matapos ang pagkamatay ng inaakalang tatay nitong demon. Si Maru ay iniisip na kailangan niyang mapagaan ang pakiramdam ni Shenwo. Ngunit mula sa labas ay may kumakatok. Matapos buksan ni Maru ang pintuan, ang buong grupo naman ay agad pumasok sa kwarto para sa welcome party na kanilang gagawin. Si Maru ay sinabi na hindi na kinakailangan ang welcome party. Ngunit si Jiwon naman ay sinabi na minsan lang daw ang gagawin nilang ito, kaya naman mag-enjoy na lang daw si Maru. Si Maru ay napagtanto naman na marami ng pinagdaanan na mahirap na sitwasyon ang kanilang grupo, kaya naman ayos lang naman daw siguro ang mag-party ngayon. Ilang sandali pa, habang nag-iinuman ang grupo si Jiwon ay natapon ang kanyang alak, kaya naman sinabi ni Shenwo na siya na ang maglilinis sa natapon. Habang nagluluto si Jokman sinabi naman nito na huwag sayangin ni Jiwon ang kanilang alak. Si Shenwo ay naglilinis sa kusina, habang si Jokman naman ay pinapatikim siya ng kanyang niluluto. Matapos makalabas ni Ibak sa CR, sinabi naman nitong ayaw mag-flash ng inidoro. Si Shenwo naman ay agad pumunta para ayusin ang problema. Ang grupo naman ay napansin na masipag daw pala sa gawaing bahay si Shenwo. Habang nag-iinuman ang grupo iniisip naman ni Maru kung saan nagpunta si Kang. Si Kang ay nasa balkonahe at tila may iniisip na malalim. Tinanong ni Maru kung ano nga daw ba ang ginagawa ni Kang dito sa labas. Sinabi ni Kang na nagpapahangin lang siya, ngunit si Maru naman ay tinanong kung ano nga daw ba ang ipinag-aalala ni Kang, dahil mukhang hindi daw maayos ang pakiramdam ni Kang nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Kang na patay na ang pumatay sa kanyang pamilya, kaya naman pakiramdam niya wala na siyang goal sa kanyang buhay. Matapos lumapit ni Maru sa kanyang tabi, si Kang naman ay biglang napangiti. Sinabi ni Kang na hindi naman daw malala ang kanyang kalungkutan dahil lilipas din daw ito nang wala sa oras. Kaya naman tinanong niya din si Maru kung ayos lang daw ba ito. Dahil nitong nakaraang araw nalaman daw nitong isa sa mga 8 gods ang kanyang kakayahan na gluttony. Si Maru naman ay sinabing hindi niya gaanong iniisip ang kanyang kapangyarihan dahil sa nabalitaan niya daw na maaring makontrol siya ng gluttony demon. Si Shenwo naman ay dumating at sinabing tatapusin niya si Maru kapag gumawa ito ng kalokohan. Si Maru ay nainis sa sinabi ni Shenwo, ngunit si Shenwo naman ay sinabing may mas mahalaga silang dapat inaalala sa ngayon, at ito daw ay ang nakita nila sa basement ng main headquarters. Ilang araw na ang nakararaan, ang grupo nila Maru ay nakarating sa basement ng headquarters at nakita ang kakaibang nilalang sa container. Sinabi ni Yuyang na dito daw palaging namamalagi si Jong-il noon. Hindi din daw alam ng iba pang chief ang tungkol sa nilalang na ito. Tinanong naman ni Jokman kung bakit ito tinatago ni Jong-il. Ngunit si Yuyang naman ay hindi daw alam dahil hindi daw sinasabi ng Space Demon ang tungkol sa bagay na ito. Bigla din sinabi ni Yuyang na siguradong mahalaga ang nilalang na ito, kaya naman kung sakaling pakakawalan nila ito ay siguradong katapusan na din daw ng sangkatauhan. Habang nagkakaroon ng moment ang tatlo, si Jokman naman ay tinawag na ang tatlo para pumasok para ipagpatuloy na ang kanilang party.
Ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang kasiyahan, habang iniisip ng ating bida na ayos lang naman daw magsaya paminsan-minsan. Mula sa itaas ng gusali ng main headquarters may lumilitaw na liwanag. Matapos makita sa malapitan makikitang ito ay isang portal gate na may lumabas na isang nilalang. Ito ay seryoso at mukhang may gagawing hindi maganda, hanggang sasabihin na lang nito na tatapos siya ng maraming buhay sa gusaling ito. Ang main headquarters ay biglang nagkaroon ng malaking pinsala sa gusali. Ang isang lalaki ay nagulat din sa kanyang nakita, at hindi maipaliwanag kung ano nga daw ba ang nilalang na nasa harap nila. Nagtaka din sila kung ano nga daw ba ang ginagawa ng isang demon sa loob ng kanilang headquarters. Ilang sandali pa ang headquarters ay nagsimula ng magkaroon ng red alert. Agad ding hinanap ng mga officer kung saan nga daw ba ang kanilang chief na si Yuyang. Nalipat ang eksena sa National Intelligence Service ng bansa. Sinabi ng Minister of Defense na hindi siya makapaniwalang patay na si Jong-il, kaya naman tinanong niya si Yuyang kung anong plano nito. Matapos masilayan ang lakas ng isa sa mga 8 gods. Sinabi ni Yuyang na malaki na daw ang magiging pagbabago sa kanilang dating nakasanayan. Kailangan din daw nila agad gumawa ng paraan para iligtas ang mga sibilyan para sa parating na panganib. Ang Minister of Defense ay sinabi naman na gawin na lang nila Yuyang ang dati nilang ginagawa at ipagpatuloy na itago ang sekreto sa mga sibilyan. Pati ang Chief of Staff ng Army ay sinabing kailangan nilang itago ang impormasyon dahil kasalukuyang may kinakaharap pang giyera ang kanilang bansa. Si Yuyang ay tinanong kung anong sitwasyon sa ibang bansa. Tinanong niya din kung may lumilitaw nga din daw bang mga demon sa ibang bansa. Ang direktor naman ng National Intelligence ay sinabing classified ang impormasyon at hindi pwedeng malaman ni Yuyang. Habang nagriring ang cellphone ni Yuyang, naiinis naman siya dahil hindi siya binigyan ng impormasyon kung ano nga daw ba ang sitwasyon sa ibang bansa. Si Yuyang ay tumayo at sinabing sasagutin niya na muna ang emergency call. Ilang sandali pa si Yuyang ay nagulat matapos malaman na nasa headquarters nila ang isa sa mga 8 gods. Ilang sandali pa ang mga special civil servant ng headquarters ay nagsimulang harapin ang demon. Napansin ng grupo ang kakaibang mata ng demon at ang sobrang kapal na usok sa paligid. Hindi din nila alam ang abilidad nito, kaya naman sinabihan nila ang isa't isa na mag-ingat. Ang isa naman ay biglang umiti at naghanda para umatake, dahil kailangan lang naman daw nila itong patayin. Ang ability user ay mabilis tumakbo para umatake. At ito naman ay agad nagawang matanggal ang ulo ng demon. Ang babae naman ay nagulat dahil sa daling natalo ng demon. Ilang sandali pa siya ay may napansin dahil ang kasama niya ay nagsimulang magsuka ng dugo. Nagsimula din may mangyaring kakaiba sa lalaki dahil ang dugo nito ay nag-umpisang higupin ng naputol na ulo ng demon. Napagtanto ng tatlo na hinihigop ng demon ang dugo at enerhiya ng biktima ng demon para muling buhayin ang sarili nito. Ang babae ay naghandang sumugod dahil kailangan daw nila itong mapigilan kaagad. Matapos tumama ang pag-atake ng babae sa braso ng demon, ang babae naman ay nagsimulang magkaroon ng pinsala sa parehong lugar kung saan nagkaroon ng pinsala ang demon. Ang demon ay nagsimula ding gumaling ang pinsala gamit ang dugo ng babae. Sinabi din ng demon na ito na hindi siya mamamatay dahil isa siyang immortal. Ang dalawang natitira ay napagtantong mahihirapan silang talunin ang demon. Tinanong din nito kung saan nga daw ba nagtatago ang isa sa mga 8 gods. Ang dalawa ay naghanda para umatake, habang sinasabi na hindi nila alam ang ibig sabihin ng demon. Ang dalawa ay sabay umatake sa demon. Ito naman ay naghanda na din umatake, at sinabing papatayin niya sila kung wala silang balak magsalita. Ang isa sa mga tatoo ng demon ay naging sandata na nagawa niyang mapalabas. Ang demon ay mabilis na kumilos at tinapos ang dalawa sa isang iglap nang wala silang nagagawa. Sa lakas ng ginawang atake ng demon, nagawa din itong mahati ang buong gusali. Ang mga naglalakad naman malapit sa gusali ay nagtataka kung ano ang kakaibang ingay na kanilang naririnig. Ang mga tao ay napansin na mukhang magko-collapse na ang gusali. Ngunit ang isa naman sa mga ability user ay may kakayahang makapag-restore, kaya naman pinigilan nitong mag-collapse ang gusali at sinusubukang ayusin muli ito. Iniisip din ito na kailangang makarating kaagad ni Yuyang sa kanilang headquarters. Habang nasa biyahe pabalik sa headquarters, nalaman naman ni Yuyang na pasama ng pasama ang sitwasyon sa kanilang headquarters dahil ang demon daw ay isang immortal. Ang mga ability user ay patuloy na pinipigilan ang demon. Sinabi din kay Yuyang na sinabi nitong isa ang demon sa mga 8 gods. Napapaisip din si Yuyang kung pakay nga daw ba ng demon ang demon na nasa basement ng gusali. Napansin ni Yuyang na aabutin pa ng 20 minutes bago sila makarating sa headquarters. Kaya naman may naisipan siyang tawagan. Ilang sandali pa si Jokman ay may kausap sa kanyang cellphone at sinabing siya na ang bahala. Tinanong ni Jiwon kung anong problema. Seryosong tumingin si Jokman sa kanila
at sinabing may lumabas na isa sa mga 8 gods sa main headquarters. Si Maru naman ay nainis at hindi makapaniwala na may lalabas agad na 8 gods. Si Jokman ay sinabi kay Maru na pumunta na agad sila sa main headquarters. Tinanong din ni Jokman kung alam na nga daw bang gamitin ni Maru ang kapangyarihan na teleportation ng Space Demon. Sinabi naman ni Maru na hindi niya pa alam ngunit susubukan niya. Si Maru ay nagsimulang maglabas ng usok para gamitin ang kapangyarihan ng Space Demon. Ilang sandali pa siya ay napunta sa kakaibang dimension. Nataranta din siya matapos makita ang dimension dahil napakakomplikado daw nito para sa kanya. Si Maru ay biglang nagsuka ng dugo. Si Jokman naman ay sinabing wala silang dapat sayangin na oras dahil kailangan na sila sa main headquarters. Si Maru ay nagpatuloy gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa, sila ay biglang nalipat sa ibang lugar. Habang si Yushok naman ay nagulat matapos makita ang isang bata. Dahil sila ay biglang nalipat sa kwarto ng isang batang naglalaro ng Counter-Strike. Si Jokman ay humingi ng pasensya sa bata, habang si Yushok naman ay sinabing subukan ulit ni Maru gawin ang mag-teleport. Si Maru ay muling sinubukan muling gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit sila ay napunta sa gitna ng mga nag-iinumang yakuza. Biglang nagulat ang isang lalaki at tinanong kung saan nanggaling ang grupo nila Maru. Ang sitwasyon ay nagsimula ng magkagulo, habang ang lasing na si Maru naman ay napangiti na lamang at sinabing mahirap daw palang mag-teleport. Ang eksena ay nabalik sa headquarters kung saan ang mga ability users ay madaling tinalo ng demon. Ilang sandali pa, ang tatlo ay naghihintay sa isang palapag. Tinanong din ng may pink ang buhok kung ilan na lang silang mga ability user na natitira. Ang babae naman ay sinabing bukod sa kanilang tatlo na hindi combat type, may dalawang level 8 na lang ang natitira sa gusali. Ang demon ay palapit na sa dalawa habang sinasabi na napaka-boring kalaban ng mga tao. Ang dalawa naman ay naghanda na din para sumugod. Ang dalawa ay sabay sumugod sa demon. Ang unang atake ay naiwasan ng demon habang ang isa naman ay palapit at inihanda ang kanyang Iron Fist. Ngunit sa isang iglap ang dalawa ay nagkaroon ng hiwa kasama na ang mga pader ng gusali. Matapos mahati ng dalawang ability user, bigla namang namatay ang kandila nila na ikinagulat naman ng babae. Sinabi niya din sa kanyang mga kasama na silang tatlo na lang ang natitira sa buong gusali. Nalipat ang eksena sa grupo nila Maru na nasa itaas ng bubong. Sinabi din ni Kang na huwag ipilit ni Maru kung hindi niya magawang gamitin ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Si Maru naman ay sinabing magagawa niya dahil paunti-unti nagkaroon na daw siya ng ideya gamitin ang kapangyarihan. Si Maru ay sinabing magtiwala ang kanyang mga kasama sa kanya. Bigla na lang din nalipat si Maru sa ibang dimensyon. At iniisip na ngayong pagkakataon ay magagawa niya ng makapag-teleport ng tama. Ang ating bida ay nagsimula muling gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nalipat ang eksena sa tatlong natitirang ability users sa gusali. Tinanong niya din ang tatlo kung sila na nga lang daw ba ang natitira sa buong gusali. Sinabi din ng demon na sumagot sila ng maayos kung ayaw nilang mamatay kaagad. Muling tinanong ng demon kung saan nagtatago ang Space Demon. Ang isang ability user ay sinabing ipagpatuloy lang ang pag-aayos sa buong gusali upang hindi daw madamay ang mga sibilyan na nasa labas ng gusali. Ito ay biglang gumawa ng shield na gawa sa tubig. Ngunit ang demon naman ay naghanda para umatake. Matapos ibato ang kanyang sandata, walang takot na sinangga ito ng ability user. Ang atake ay hindi tumagos na ipinagtaka naman ng demon. Naintriga din siya dahil kahit papaano may nagawa daw makapigil sa kanyang atake. Ang totoo na pana sa katawan ng demon ay kinukuha niya. Siya ay naghanda ding umatake at tinanong kung makakaya pa nga daw bang masangga nito ang susunod niyang gagawin. Matapos mapakawalan ng pana, kinabahan ang isang ability user dahil ang mga pana ay biglang umapoy. Nagawa nitong masangga ang pag-atake, ngunit siya ay nagulat dahil nagawang kumulo ng kanyang tubig. Ang shield ay nawala at bigla na lang din natamaan ng pana ang ability user na nagre-restore ng gusali. Ang kandila nito ay agad namatay. Kaya naman dalawang ability users na lang ang natitira sa lugar. Habang may lumalabas na usok sa paligid ng gusali, ang mga tao sa paligid naman ay kinukuhanan ito ng mga litrato. Ang babae ay napansin ang patuloy na pagguho ng gusali. Bigla siyang lumapit sa kasama niyang namatay at sinabing ibibigay niya ang kanyang buhay sa kanyang kasamang namatay. Ilang sandali pa muling nabuhay ang namatay kanina mula sa pana. Nagtataka din siya kung ano na ang nangyayari. Matapos makita ang pagkawala ng kanyang kasamahan siya naman ay hindi makapaniwala. Ang gumagawa ng tubig na shield ay sinabihan ang kanyang kasama na gamitin ulit nito ang kanyang kapangyarihan para ayusin ang buong gusali. Siya ay wala nang nagawa kundi umiyak at ipinagpatuloy na ang pag-restore sa gusali. Ang demon ay muling naghanda para umatake at ngayong pagkakataon mas nagpakawala siya ng mas maraming pana. Dahil hindi niya magagawang masangga ang lahat ng pana siya ay napaatras at ginawang panangga ang kanyang sarili para sa kanyang kasama.
Ilang sandali pa sinabi ni Maru na ayos na ang lahat dahil siya ay dumating na sa eksena. Ang mga pana ay nagawang mapawala ni Maru gamit ang kanyang kakayahan. Ang demon ay nagulat sa ginawa ni Maru at tinanong kung ito nga daw ba ang kakayahan ng Space Demon. Napangiti din siya bigla dahil napagtanto niya na ang Gluttony Demon ang kanyang kaharap ngayon. Tinawag din ng demon na kapatid si Maru na kanya namang ikinagulat. Habang palabas sila Jokman sa portal, sinabi naman ni Maru na nag-iisang anak lamang siya. Si Maru ay nag-umpisang umatake, ngunit pinigilan siya ni Jokman. Dahil ayon sa mga analisis na natanggap niya mula sa control room, isang immortal daw ang demon na kalaban nila. Kapag inatake daw nila ito, babalik lamang ang ginawa nilang pag-atake. Matapos maputol ni Maru ang braso ng demon sa ginawa niyang maliit na pag-atake kanina. Ang ating bida naman ay natanggap din pabalik ang ginawa niyang pinsala sa demon. Si Maru ay sinabi na dapat kanina pa ito sinabi ni Jokman sa kanya. Sinabi din ni Jokman na ginagamit ng demon ang dugo at enerhiya ng kanyang kalaban. Hindi din daw nila pwedeng putulin ang ulo nito katulad ng mga normal na demon dahil siguradong kamatayan ito para sa kanila. Habang iniinda ang sakit ng naputol niyang braso, iniisip naman ni Maru kung paano nga daw ba nila tatalunin ang kalaban nilang isa sa mga 8 gods demon. Habang nagre-recover ang demon gamit ang naputol na braso ni Maru, tinanong niya naman si Maru kung saan nito tinatago ang isa pa nilang kapatid. Iniisip ni Maru na mukhang ang demon na nasa basement ang tinutukoy ng demon. Tinanong niya din ang demon kung bakit niya ito natanong sa kanya. Sinabi naman ng demon na dapat niya silang madala sa Supreme King ng Kawalan. Si Maru naman ay napangiti at tinanong kung sino naman daw ang gustong sumama sa katulad ng demon. Ang demon ay napagtanto na wala na siyang magagawa, kaya naman naghahanda na siya para gumamit ng puwersa para dalhin sila sa Kawalan. Ito ay mabilis na umatake papunta kay Maru. Handa nang maputol ang ulo ng ating bida, ngunit biglang nabasag ang espada ng demon dahil sa kagagawan ni Shenwo. Iniisip niya din na kailangan nilang mapatay ang demon nang hindi pinuputol ang leeg nito. Si Kang ay biglang lumapit sa demon, at iniisip din na may kakaibang talino ang demon, kaya naman iniisip ni Kang na atakehin ang utak nito para hindi gumana ang pag-iisip ng demon. Si Kang ay handa nang hatiin ang ulo nito. Ngunit ito ay napigilan ang ginawa ni Kang. Mula sa likod ng demon lumitaw ang dambuhalang gagamba ni Jaewon at dinaganan ang demon. Sinabi din ni Jaewon na hindi pa tapos ang laban, kaya naman maging alerto silang lahat. Ang grupo ng ating bida ay hinihintay ang muling paglitaw ng demon. Ang dalawa naman ay nagugulat at napapaisip kung sino ang mga taong nagliligtas sa kanila. Kinamusta ni Jokman ang kalagayan ng dalawa, ngunit ang dalawa naman ay tinanong kung saang team nga daw ba nanggaling ang grupo nila Jokman. Sinabi naman ni Jokman na sila ang gangwa team na ipinadala ni Chief Youyang dito. Habang sinasabing ipagpatuloy lang nila ang pag-restore sa gusali, si Jaewon naman ay biglang nagluluksa dahil ang kanyang dambuhalang gagamba ay tinatapos na ng demon. Dahil sa pag-aalala, agad tumakbo si Jaewon para lumapit sa kanyang gagamba. Ilang sandali pa ang demon ay handa nang tapusin si Jaewon. Ngunit si Shenwo naman ay binali ang kanyang daliri para pigilan ang demon sa binabalak nito kay Jaewon. Ang ginawa ni Shenwo ay gumawa lamang ng maliit na pinsala. Napansin niyang hindi sapat ang kanyang ginawa, kaya naman binali niya ang kanyang buong braso. Ito ay gumana na nagawang mapigilan ang demon. Ang demon ay sinabing panira si Shenwo sa kanyang plano. Bigla din itong umatake at ibinato ang kanyang sibat. Si Kang ay mabilis tumakbo at agad namang napigilan ang pag-atake. Matapos ang ginawa ni Kang na pagpigil sa atake, ang braso niya naman ay nagkaroon ng injury dahil sa lakas ng puwersa ng kanyang pinigilang atake. Si Shenwo ay sinabing paatake na ang demon na ikinagulat ni Kang dahil siya ang puntirya ng kalaban. Si Maru ay biglang lumitaw sa likod ng demon at siya ay handa na ding kumagat. Ito ay nagawa siyang mapansin at siya ay mabilis na sinakal. Dahil sa lakas ng kalabang demon nagawa na nitong mahuli si Maru at si Kang. Tinanong din ng kalabang demon kung bakit kumakampi ang Gluttony Demon sa mga tao. Ang kalaban ay binantaan ang Gluttony Demon na pagpipira-pirasohin niya ang katawan ni Maru. Ilang sandali pa may itim na bagay ang lumitaw sa paa ng demon at ito ay kagagawa ni Jokman. Ang dalawang nasa likod niya ay nagsimulang lumubog, pati na din ang demon ay lumulubog habang sinasabihan si Jokman na isa na namang panira sa kanyang plano. Ang demon ay napunta na sa kadiliman. Habang pinagmamasdan ni Jokman ang demon, nagtataka naman ang demon kung saan nga daw ba siya napunta. Si Jokman ay nag-iisip kung anong gagawin dahil hindi niya daw pwedeng basta na lang atakehin ang demon. Iniisip din ni Jokman na kailangan niya na munang ipunta sa ligtas na lugar ang lahat. Ilang sandali pa ang iba ay napunta sa ibang lugar sa labas ng headquarters. Si Jiwon naman ay napagtantong kagagawan ito ng kapangyarihan ni Jokman. Si Jiwon ay sinabing kailangan nilang mapalayo ang mga sibilyan sa headquarters sa lalong madaling panahon. Si Yushok naman ay nag-aalala sa mga naiwan nilang kasama. Si Maru ay ginigising ni Jokman, matapos magkaroon ng malay tinanong niya naman kung nasaan na sila. Ang grupo ay napunta sa basement.
Nagtaka si Maru kung bakit sila nagpunta dito, kaya naman sinabi ni Jokman na para maiwan ang laban at maiwasan ang pagkasira ng gusali. Si Shenwo ay nagtataka pa din kung paano nga daw ba nila papatayin ang kanilang kalaban. Si Maru ay nirekomenda na gumamit siya ng special removal sa buong gusali. Ngunit si Kang ay hindi pumayag dahil hindi pa kabisado ni Maru ang kanyang kapangyarihan. Si Jokman naman ay sinabing may idea siya. Si Jokman ay tinawag si Maru at sinabing makinig ito ng mabuti. Ilang sandali pa may malakas na puwersa ang dumating sa lugar at ito ay walang iba kundi ang demon. Nagulat din sila dahil sa bilis silang nasundan ng demon. Ang demon ay masayang malaman na nasa isang lugar lahat ng kanyang kailangan. Si Maru ay naghahandang gamitin ang kanyang kapangyarihan, kaya naman tinanong ng demon kung balak nga daw ba talaga siyang pigilan ni Maru. Ang demon ay muling naghahanda para lumaban, habang sinasabi na hindi daw talaga marunong sumuko ang mga tao. Sinabi din ng demon na hindi sapat ang 4 para matalo siya. Si Maru ay sinabing nagkakamali ang demon. Si Maru ay patuloy ginagawa ang kanyang kailangan, at biglang sinabi na mag-teleport ang lahat. Mula sa gusali na kung nasaan si Myung-sik. Sila ay biglang nahihigop, napagtanto din ni Myung-sik na kapangyarihan ni Jong-il ang bumabalot sa kanila. Ilang sandali pa ang mga chief sa iba't ibang lugar ay na-teleport sa basement. Habang si Maru naman ay sinabing dadalhin niya ang lahat dito sa lugar. Ilang sandali pa, paunti-unti nang dumadating ang mga ability user sa iba't ibang parte ng bansa. Sa unang pagkakataon ang demon ay napangiti dahil kahit papaano hindi na daw siya maboboring sa kanyang misyon dahil sa dami ng kanyang dumating na makakalaban.